Kinamumuhian ni Althea Santos ang maagang paggising, ngunit ngayon ay nagising siya kalahating oras bago pa man tumunog ang kanyang alarm clock. Ang sinag ng araw sa tropiko ay tumatago sa mga siwang ng bintana, gumuguhit ng mga kakaibang anino sa pader. Ang 30 taong gulang na babae ay nag-inat sa kanyang kama at napangiti. Pagkalipas ng ilang oras, lilipad na siya patungo sa kanyang pangarap. 2 linggo sa mga dalampasigan ng Palawan. 2 linggo na malayo sa opisina, sa mga report at sa walang katapusang mga meeting. 2 linggo kasama ang taong mahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Nakahanda na ang kanyang maleta mula pa kahapon. Tumayo si Althea mula sa kama at lumapit sa salamin. Ang kanyang mga matang kulay kape ay tumingin sa kanya na may kasamang pananabik. Ang mahaba niyang buhok na kulay tsokolate ay malambot na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang bahagyang kulay kayumanggi na nakuha niya mula sa maikling bakasyon sa Batangas bilang paghahanda sa Palawan ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang ganda. Kinaya mo ito, Althea. Ngayon, karapat-dapat ka ng lumigaya, bulong niya sa kanyang refleksyon. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bedside table. Isang mensahe mula kay Marco. Good morning, mahal. Magkita tayo sa airport, sa check-in counter ng 10:30. Hindi na ako makapaghintay na masolo ka. Napangiti si Althea. Bawat mensahe mula sa kanya ay nagpapatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Si Marco De Leon, asawa ng kanyang boss na si Isabel, ang lalaking kasama niyang tutuparin ang pangarap na bakasyon. Nagsimula ang kanilang relasyon 6 na buwan nang nakalipas sa isang corporate party. Nasa business trip noon si Isabel sa Singapore at si Marco ay dumating sa party ng mag-isa. Matangkad, may mga matang abuhin na nangungusap at may isang ngiti na nakakaakit. Agad niyang nakuhang atensyon ni Althea. Hindi niya kailanman inisip na mahuhulog siya sa isang lalaking may asawa, lalo na sa asawa ng kanyang boss. Ngunit pagkatapos ng ilang baso ng wine, nagkausap sila at nakita ni Althea sa kanyang isang kaparehong kaluluwa, isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Hindi ako masaya sa kanya, pag-amin ni Marco noon. Matagal na kaming parang magkasama lang sa bahay. Puro trabaho na lang ang iniisip ni Isabel, ang kanyang career. Wala na siyang pakialam sa akin. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang lahat. Mga lihim na pagkikita pagkatapos ng trabaho, mga mensaheng agad nilang binubura, mga tawag mula sa telepono sa opisina para hindi mag-iwan ng bakas. Alam ni Althea na mali ang kanyang ginagawa. Sa Nexus Global Inc., kung saan 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang financial analyst, si Isabel De Leon ang CEO, ang kanyang direktang pinuno. Isang babaeng makapangyarihan, ambisyosa at laging impeccably dressed, kinatatakutan siya ng kanyang mga empleyado. Walang nangangahas na sumuway sa kanya o kwestiyonin ang kanyang mga desisyon, ngunit naging mas malakas ang pag-ibig kaysa sa takot. Nang iminungkahi ni Marco na magkasama silang umalis ng 2 linggo papuntang El Nido, pumayag si Althea ng walang pag-aalinlangan. Pinlano nila ang lahat. Si Isabel ay pupunta sa isang international conference sa Hong Kong. 2 linggo ng kalayaan. 2 linggo kung kailan hindi na nila kailangang magtago at matakot na mabuking. Naligo si Althea, nagsuot ng isang magaan na summer dress at nag-ayos ng sarili. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng pilak na hikaw, regalo ni Marco noong kaarawan niya. Nang tingnan niya ang orasan, napagtanto niyang oras na para umalis. Naghihintay na ang taxi sa labas. Halos 1 oras ang biyahe papuntang Naiya. Ang traffic sa umaga ay normal na sa Metro Manila, ngunit kahit ito ay hindi nakasira sa kanyang magandang mood. Pakiramdam niya ay masaya at malaya siya kailanman. Sa airport, maingay at puno ng tao. Nakita ni Althea ang tamang check-in counter at huminto. Inililibot ang tingin para hanapin si Marco. Wala pa siya. Tiningnan niya ang kanyang relo. 10:20 ng umaga, may oras pa sila. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag. Hello? Sagot ni Althea, inaasahan ng boses ni Marco. Ma'am Althea Santos? Isang hindi pamilyar na boses ng babae ang narinig niya. Si Maricel po ito, mula sa opisina ni Ma'am Isabel. Kinabahan si Althea. Wag ngayon. Wag isang tawag mula sa trabaho bago ang kanyang bakasyon. Oo, nakikinig ako. Pinapasabi po ni Ma'am Isabel na may mga error na nakita sa annual report. Gusto niyang manatili muna kayo at i-check ulit ang lahat ng numero bago kayo umalis sa bakasyon. Pero may flight ako sa loob ng 3 oras, nalilitong sabi ni Althea. Nasa airport na ako. Sabi po ni Ma'am Isabel, urgent daw po ito. Umasa daw po siya sa inyo. Naramdaman ni Althea na nanikip ang kanyang dibdib.
Ganyan talaga si Isabel, laging inuuna ang trabaho at hinihiling din iyon sa iba. Pakisabi kay Ma'am Isabel na hindi ako makakabalik, bayad na ang tour ko at nakapag-check-in na ako sa flight. Isang kasinungalingan iyon, hindi pa siya nakapag-check-in, ngunit hindi niya hahayaang sirain ng trabaho ang kanyang mga plano. Sige po, ipaparating ko. Tuyot na sagot ng sekretarya at ibinaba ang tawag. Huminga ng malalim si Althea, sinusubukang kumalma. Walang makakasira sa kanyang bakasyon. Hindi ang trabaho, hindi si Isabel. Karapat-dapat siya rito. Muling tumunog ang telepono, si Marco na. Hello, sinubukan niyang gawing masaya at natural ang kanyang boses. Althea, may problema tayo. Tense ang boses ni Marco. Biglang kinansela ni Isabel ang biyahe niya sa Hong Kong. Sabi niya, may nakita raw siyang mga pagkakamali sa mga report at gusto niyang personal na ayusin. Naramdaman ni Althea na gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Anong ibig mong sabihin? Kinansela niya ang biyahe? Nasa opisina siya? Oo, nandoon siya ngayon. Althea, sa tingin ko may hinala siya. Nagtatanong siya ng mga kakaibang bagay tungkol sa mga plano ko para sa 2 linggong ito. Sinabi kong mangingisda ako kasama ang mga kaibigan, pero parang hindi siya naniwala. Napapikit si Althea, lahat ay nasisira, ang kanilang perpektong plano, ang kanilang pinakahihintay na bakasyon. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. May desperasyon sa boses ni Marco. Siguro, dapat nating ipagpaliban ang biyahe. Naramdaman ni Althea ang kirot ng pagkadismaya. Matagal nating hinintay ito, Marco. Aatras na lang ba tayo sa huling sandali? Althea, kapag nalaman ni Isabel ang tungkol sa atin, hindi ko kayang isugal ngayon. Ang hiwalayan sa kanya ay sisira sa akin sa pinansyal. Nanahimik si Althea, alam niyang napakayaman ni Isabel. Karamihan sa kanilang mga ari-arian ay nakapangalan sa kanya. Maraming beses nang sinabi ni Marco na gusto niyang iwanan ng asawa pero natatakot siyang maiwang walang-wala. Sige, sa wakas ay sabi ni Althea. Pero anong gagawin ko? Nandito na ako sa airport. Hintayin mo ako, sagot ni Marco. Pupunta ako dyan at pag-uusapan natin. Kailan? 1 oras. Pinakamatagal na ang 1.5 oras. Kailangan ko munang makipagkita kay Isabel para hindi maghinala. Sige, maghihintay ako, buntong hininga ni Althea at ibinaba ang tawag. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng maingay na airport, dala ang maleta at wasak na mga pangarap. Lumayo si Althea, nakahanap ng bakanting upuan malapit sa bintana at naupo. Pinapanood ang mga eroplanong lumilipad. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng mga pangarap at plano ng iba. Ang eroplano niya ay dapat lumipad sa loob ng 3 oras, ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado kung makakasakay pa siya. Lumipas ang kalahating oras, ngunit hindi tumatawag si Marco. Ilang beses niyang tiningnan ang kanyang telepono, natatakot na baka may na-miss siyang tawag o mensahe. Wala. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung talagang may hinala na si Isabel? Paano kung nabunyag na ang kanilang lihim? Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang matandang babae na huminto sa tabi niya. Nakasuot ito ng simpleng duster at may dalang basket ng sampagita. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan. Mag-isa kang nalulungkot, Ineng, sabi ng matanda na may mahinang tinig. Tumingin si Althea. Madalas may mga nagtitinda sa labas ng airport. May hinihintay po ako. Tuyot niyang sagot, umaasang aalis na ang babae. Isang kaibigan? Ngumiti ang matanda, ipinapakita ang ilang natitirang ngipin o isang mangingibig. Nagulat si Althea, paano nahulaan ang babaeng ito? Pasensya na po, pero ayaw kong... Naiintindihan ko, putol ng matanda. Mayroon kang isang lihim, isang malaking lihim. Umupo ito sa tabi ni Althea nang hindi nagpapaalam. Makinig ka sa akin, magandang dalaga. Nakikita ko ang panganib sa iyong mga mata. Gusto sanang tumayo at umalis ni Althea, ngunit may kung anong sa mga salita ng matanda ang nagpatigil sa kanya. Anong panganib? Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mainit at tuyo. Lilipad ka kasama ang asawa ng iba, mahinang sabi nito. Iniisip mong mahal mo siya, ngunit dinadala ka niya sa isang bitag. Biglang binawi ni Althea ang kanyang kamay. Sino ka? Sino ang nagpadala sa iyo? Umiling ang matanda. Walang nagpadala sa akin, Ineng. Nakikita ko lang ang hindi nakikita ng iba, at nakikita ko ang panganib. Anong klasing panganib? Sa kabila ng pagdududa, naramdaman ni Althea ang kilabot sa kanyang likod. Ibalik mo ang tiket mo? Matigas na sabi ng matanda. Bumalik ka sa opisina at tingnan mo ang iyong kwarto. Doon mo mahahanap ang mga sagot.
Naramdaman ni Althea ang bara sa kanyang lalamunan. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa trabaho ko? Ngumiti ang matanda ng may hiwaga. Marami akong alam, Ineng. Ngunit ang mahalaga ngayon ay hindi iyon. Ang mahalaga ay bumalik ka. Kung hindi ay huli na ang lahat. Tumayo ito at, nang walang karagdagang salita, naglaho sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Althea ang nakaupo, tulala sa kakaibang engkwentro. Paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kanila ni Marco? At anong panganib ang naghihintay sa kanya? Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Hindi ako makakapunta. Hindi ako pinapaalis ni Isabel. Mukhang may hinala talaga siya. Ipagpaliban na lang natin ang biyahe. Sorry, mahal. Binasa ni Althea ang mensahe ng paulit-ulit hindi makapaniwala. Lahat ay gumuho. Ang buong plano, lahat ng pag-asa. At naalala niya ang mga salita ng matanda? Ibalik mo ang tiket mo? Bumalik ka sa opisina at tingnan mo ang iyong kwarto. Posible kayang mayroon ngang isang bagay sa opisina na dapat niyang malaman. Paano kung hindi lang naghihinala si Isabel, kundi alam na niya ang tungkol sa kanila ni Marco? Huminga ng malalim si Althea at nagpasya. Tumayo siya, kinuha ang kanyang maleta at nagtungo sa labasan ng airport. Maaari niyang kanselahin ang tiket sa pamamagitan ng app, pero ngayon ang mahalaga ay malaman kung ano ang nangyayari. Sumakay siya ng taxi at sinabi ang address ng business center sa BGC kung saan matatagpuan ang opisina ng Nexus Global. Sa buong biyahe, hindi siya mapakali. Ang mga salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang babala, isang propesiya. Nang huminto ang taxi sa harap ng pamilyar na gusali, nag-alinlangan si Althea. Baka kalokohan lang ang lahat ng ito. Baka hindi niya dapat paniwalaan ang isang random na manghuhula sa airport. Ngunit sinasabi ng kanyang kutob na tama ang kanyang ginagawa. Nagulat ang security guard sa entrance nang makita si Althea na may dalang maleta. Ma'am Althea, akala ko po naka-leave na kayo? May nakalimutan ng akong mga dokumento. Pagsisinungaling niya. Kailangan kong kunin. Sige po, tango ng guard. Tuloy po kayo. Sumakay si Althea sa elevator papuntang ika-12 palapag kung saan naroon ang kanyang opisina. Tahimik sa opisina, Biyernes, maraming maagang umuuwi. Umaasa siyang hindi niya makakasalubong si Isabel. Masyadong mahirap ipaliwanag ang kanyang biglaang pagdating na may dalang maleta. Nakasara ang pinto ng kanyang opisina. Kinuha ni Althea ang kanyang susi, binuksan ang pinto at natigilan sa may pintuan. Sa unang tingin, lahat ay mukhang normal. Ang kanyang mesa malapit sa bintana, ang computer, ang tumpok ng mga papel na hindi niya natapos ayusin bago magbakasyon. Ngunit mayroong mali. Ramdam niya ito. Dahan-dahang pumasok sa opisina at isinara ang pinto. Masusing tiningnan ni Althea ang paligid. At doon niya napansin, sa kisame, sa isang sulok halos hindi makita sa gitna ng mga bahagi ng ventilation system ay isang kamera. Maliit, itim at nakatutok mismo sa kanyang pwesto. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Bakit may kamera sa kanyang opisina? At kailan ito inilagay? Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang computer. Habang naglo-load ang system, ipinagpatuloy niya ang pagsisiyasat. Sa ilalim ng kanyang mesa, nakakita siya ng isang maliit na device na nakadikit gamit ang tape. Ito ay isang bug, isang listening device. Diyos ko, bulong ni Althea. Ramdam ang panginginig sa kanyang katawan. May nagmamanman sa kanya. Nire-record ang bawat salita, bawat kilos. Nag-load na ang computer, humihingi ng password. Inilagay niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri, ngunit nagpakita ng error ang system. Incorrect password. Sinubukan niyang muli, maingat na tinitingnan ang bawat letra. Parehong resulta. May nagpalit ng password ko, naisip ni Althea. Naramdaman niya ang pag-atake ng panik. Anong nangyayari? Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng tunog ng bumubukas na pinto. Sa pintuan ay nakatayo si Isabel de Leon. Matangkad, balingkinitan, perpekto ang ayos ng buhok at make-up at nakasuot ng isang mamahaling designer suit. Mukha siyang perpekto gaya ng dati. Ngunit sa kanyang mga mata may nakita si Althea na bago isang bagay na malamig at mapanganib. Althea. Ang boses ni Isabel ay nagkunwaring nagulat. Ngunit napansin ni Althea ang pagkukunwari. Anong sorpresa? Akala ko nasa eroplano ka na. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kinailangan kong bumalik. May problema sa mga dokumento. Ganoon ba? Pumasok si Isabel sa opisina at isinara ang pinto. Akala ko dahil sa asawa ko.
Natigilan si Althea. Alam ni Isabel. Sa buong panahon na ito, alam niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sinubukan niyang manatiling kalmado. Tumawa si Isabel, ngunit walang saya sa kanyang tawa. Tigilan mo na, Althea. Alam ko ang lahat. Ang tungkol sa relasyon ninyo ni Marco, ang tungkol sa planong bakasyon ninyo sa Palawan, ang tungkol sa lahat ng pagkikita at pag-uusap ninyo, itinuro niya ang kamera sa sulok. Sa tingin mo ba tanga ako para hindi mapansin na ang sarili kong asawa ay may relasyon sa aking empleyado? Minanmanan kita ng ilang buwan. Bawat hakbang mo, bawat salita. Naramdaman ni Althea na parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Sa buong panahon, para silang nasa isang fishbowl. Ang lahat ng inakala nilang lihim ni Marco ay alam pala ni Isabel. Bakit? Iyon lang ang nasabi ni Althea. Bakit? Lumapit si Isabel. Tinanong mo kung bakit ko minanmanan ang babaeng kinakama ng asawa ko. Hindi, umiling si Althea. Bakit mo hinayaang magpatuloy ito? Bakit hindi mo ko sinisante agad? Bakit hindi ka gumawa ng iskandalo kay Marco? Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Isabel. Dahil gusto kong lumayo pa kayo. Gusto kong maramdaman ninyo na ligtas kayo. Na maniwala kayo sa inyong katalinuhan. Huminto siya para sa isang dramatic pause. Pagkatapos, gusto kong wasakin kayong dalawa. Natulala si Althea. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para magsalita ngunit walang lumabas na salita. Alam mo kung ano ang pinaka-interesante? Pagpapatuloy ni Isabel, naglalakad-lakad sa opisina. Hindi kang una. Mayroon ng mga affair si Marco sa mga empleyado ko noon. Ngunit ikaw ang pinakamatigas ang ulo. Naramdaman ni Althea ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hindi kailanman nabanggit ni Marco ang ibang babae. Siniguro niya sa kanya na hindi pa siya kailanman nagtaksil sa asawa, na espesyal ang kanilang pag-ibig. Hindi ako naniniwala, bulong niya. Siyempre hindi ka maniniwala, ngumisi si Isabel. Lahat kayo ay hindi naniniwala hanggang sa harapin ninyo ang katotohanan. Akala mo espesyal ka sa kanya? Ang nag-iisang babae na iiwanan niya ako para magsimula ng bagong buhay? Nanahimik si Althea. Ganoon nga ang iniisip niya, ganoon nga ang inaasahan niya. Kawawang inosenteng bata, umiling si Isabel. Hindi kailanman aalis si Marco sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil duwag siya at dahil wala siyang kwenta kung wala ako. Lumapit siya sa mesa ni Althea at umupo sa gilid. Ako ang gumawa sa kanya. Nang magkakilala kami, wala siyang sinuman, isang simpleng sales manager na kakarampot ang sweldo. Ako ang nagbigay sa kanya ng koneksyon, pera, status, at alam na alam niya iyon. Naramdaman ni Althea na parang masusuka siya. Posible bang lahat ng sinabi ni Marco ay kasinungalingan? Posible bang ang lahat ng kanyang mga pangako, lahat ng plano para sa hinaharap ay isang paraan lang para madala siya sa kama? Kung alam mo ang lahat, dahan-dahang sabi ni Althea, bakit hindi mo na lang ako sinisante? Bakit kailangan mo pang maglagay ng mga kamera at bug sa opisina ko? Ngumiti si Isabel, at dahil sa ngiting iyon ay kinilabutan si Althea. Dahil hindi lang ito tungkol sa relasyon mo sa asawa ko. May mas mahalaga pa. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang Nexus Global ay hindi lang isang kumpanya, Althea. Ito ang buhay ko. Itinayo ko ito mula sa wala. Ginawa ko itong isa sa mga lider sa merkado. At hindi ko hahayaan ang sinuman na ilagay sa panganib ang aking pinaghirapan. Kahit pa ang taong iyon ay ang sarili kong asawa. Kumunot ang noo ni Althea, hindi maintindihan kung saan patungo si Isabel. Hindi ko pinanganib ang iyong kumpanya. Nagmahal lang ako. Sa asawa ko, putol ni Isabel. Posible. Ngunit nakuha mo rin ang access sa mga financial documents na hindi mo dapat makita. Naalala ni Althea kung paano. Ilang buwan na ang nakalipas. Hiniling sa kanya ni Marco na suriin ang ilang mga report. Sabi niya, masyadong abala si Isabel at ipinasa ito sa kanya, ngunit wala siyang alam sa finance. Hindi ito pinansin ni Althea noon. Sa huli, asawa siya ng direktor at may karapatang humiling ng ganoong mga dokumento. Yung mga report na iyon? Tanong niya. Pero wala namang espesyal doon. Mga ordinaryong financial summary lang, hindi eksakto. Humarap si Isabel sa kanya. Hindi mo napansin ang mga pagkakaiba? Mga numero na hindi nagtutugma. Sinubukan ni Althea na alalahanin, makapal ang mga report, 10 pahina ng mga talahanayan at graph. Mabilis niya itong tiningnan, hindi na pinasok ang mga detalye. Hindi. Sa tingin ko maayos naman ang lahat. Buti na lang para sa akin.
tango ni Isabel. Kung hindi, iba sana ang pag-uusapan natin. Lumapit siya ng husto kay Althea. Makinig kang mabuti. Ngayon, kukunin mo ang iyong mga gamit at aalis ka na magpakailanman. Hindi kita idedemanda para sa pagnanakaw ng commercial information. Hindi ko sisirain ang iyong reputasyon sa pagsasabi sa lahat kung paano ka nakipagtalik sa asawa ng iyong boss. Hahayaan lang kitang maglaho sa buhay ko. Naramdaman ni Althea ang pag-akyat ng galit sa loob niya. Lahat ng pananakot na ito, hindi niya ito zasluga. Paano kung hindi ako umalis? Mahinang tanong niya. Paano kung magpasya akong manatili at lumaban? Tumawa si Isabel, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Lalaban kanino? Sa akin? Wala kang pag-asa, Althea. Dudurugin kita na parang langgam. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at ipinakita kay Althea ang screen, isang video. Dito, naghahalikan sila ni Marco sa kanyang opisina. Mayroon akong daan-daang ganitong mga recording, sabi ni Isabel. Bawat pagkikita ninyo, bawat pag-uusap, kaya kong wasakin kayong dalawa kung gugustuhin ko. Nakatitig si Althea sa screen, hindi maalis ang tingin. Talagang para silang nasa isang fishbowl sa buong panahon. Paano si Marco? Tanong niya. Itataboy mo rin ba siya sa buhay mo? Si Marco? Itinago ni Isabel ang telepono. Hindi, iba ang gagawin ko sa kanya. Mananatili siya sa akin dahil wala siyang halaga kung wala ako. Naglakad siya papunta sa pinto, ngunit huminto sa may pintuan. May 1 oras ka para kunin ang iyong mga gamit at umalis sa opisina. Pagkatapos nito, bibigyan ko ng utos ang security na huwag ka nang papasukin sa gusali at oo, huwag mo nang subukang tawagan si Marco. Hindi na niya sasagutin ang iyong mga tawag. Lumabas si Isabel, iniwan si Althea na mag-isa sa opisina na ginawang surveillance center. Napaupo si Althea sa upuan, ramdam ang pag-agos ng luha. Lahat ay gumuho. Ang kanyang career, ang kanyang relasyon, ang kanyang pag-asa sa hinaharap, lahat ay naging abo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Nagre-ring ito, ngunit hindi siya sumasagot. Pagkatapos ng 5 ring, pumasok ang voicemail. Hindi nag-iwan ng mensahe si Althea. Ano ang sasabihin niya? Na alam na ni Isabel ang lahat? Na nawasak na ang kanilang mga plano? Na baka ang lahat ng namagitan sa kanila ay isa lang Ocherinueras Vlechenia para sa kanya? Ang kanyang tingin ay napadpad sa computer. Pinalitan ang password, ngunit baka makapasok siya sa ibang paraan. Nagtrabaho si Althea sa IT department bago naging financial analyst at may natatandaan pa siyang ilang mga kasanayan. Kinuha niya ang isang flash drive mula sa kanyang bag laging dala para sa mga emergency. Ipinasok niya ito sa USB port at nagpatakbo ng isang recovery program. Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha niya ang access sa kanyang computer, nilampasan ang standard authentication system. At least ito gumagana, naisip ni Althea, nakatingin sa kanyang desktop. Binuksan niya ang kanyang email, ngunit natuklasan na karamihan sa mga sulat ay nabura na. Mukhang nilinis na ni Isabel o ng sino man sa kanyang utos ang kanyang account. Sinuri ni Althea ang mga network drive, parehong mga financial report na pinagtrabahuhan niya sa mga nakaraang buwan. Lahat ay mukhang normal, ngunit hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Isabel. Hindi mo napansin ang mga pagkakaiba? Mga numero na hindi nagtutugma? Ano ang ibig niyang sabihin? Binuksan ni Althea ang folder na may mga report na ipinakita sa kanya ni Marco. Sinimulan niyang suriin ng maigi ang bawat numero, bawat formula sa mga spreadsheet, at doon niya nakita ito. Mga maliliit na pagkakaiba sa mga halaga ng write-off na hindi maayos na naidokumento. Mga pondo na inilipat sa mga account ng mga kumpanya na wala sa opisyal na listahan ng mga supplier. Diyos ko, bulong ni Althea. Ito ay financial fraud, money laundering. Para maging eksakto, sabi ng isang boses sa likuran niya. Biglang lumingon si Althea. Sa pintuan ay nakatayo si Marco. Mukha siyang pagod, maluwag ang kanyang kurbata, at mababasa sa kanyang mukha ang desperasyon. Marco, anong nangyayari? Tumayo si Althea, hindi alam kung matutuwa ba sa kanyang pagdating o matatakot. Pumasok siya sa opisina at isinara ang pinto. Naglilinis ng pera si Isabel sa pamamagitan ng kumpanya, mahinang sabi niya habang lumalapit kay Althea. Ilang taon na? Nalaman ko lang ito nang hindi sinasadya, 6 na buwan na ang nakalipas. Naramdaman ni Althea ang pagpintig ng dugo sa kanyang mga sentido. At hindi mo sinabi sa pulis? Hindi ka lumapit sa BIR? Mapait nang ngumisi si Marco. Sa anong ebidensya? Lahat ay nakaayos para ang mga bakas ay patungo sa akin. Ako ang nakalista bilang direktor ng ilang mga shell company.
Ang pirma ko ang nasa karamihan ng mga dokumento. Perpekto ang pagkakaayos ni Isabel. Kung sasabog ito, ako ang mananagot. Tiningnan ni Althea si Marco. Hindi makapaniwala sa narinig. Mas komplikado at nakakatakot pala ang lahat kaysa sa inaakala niya. Kaya mo ako pinasuri ng mga report na iyon? Tanong niya. Gusto mong makita ko ang pandaraya? Tumango si Marco. Umaasa akong mapapansin ng sariwang mga mata mo ang mga bagay na nakaligtaan ko. Anumang ebidensya na magtuturo kay Isabel at hindi sa akin. Pero mukhang wala kang nakitang kahina-hinala. Hindi ako naghahanap, mahinang pag-amin ni Althea. Tiningnan ko lang ang pangkalahatang mga numero, hindi na ako pumasok sa mga detalye. Bumuntong hininga si Marco at naupo sa upuan sa tapat niya. Gaano nakatagal niyang alam ang tungkol sa atin? Tanong ni Althea nakatingin sa kamera sa sulok. Mula pa sa simula, sagot ni Marco. Pinlano niya ito. Gusto niyang magkaroon ako ng relasyon sa iyo. Naramdaman ni Althea ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Anong gusto mong sabihin? Na lahat ng ito ay plano niya? Tumango si Marco. Alam ni Isabel na nagtrabaho ka sa IT noon, na may mga kasanayan ka na maaaring maging kapaki-pakinabang. Sinadya ka niyang ilagay bilang financial analyst, binigyan ka ng access sa mga report, at pagkatapos ay inutusan akong makipaglapit sa iyo. Tiningnan siya ni Althea, hindi makapaniwala. Ginagamit mo ako. Sa buong panahon, sinusunod mo lang ang kanyang mga utos. Hindi! Umabante si Marco. Oo, sa simula iyon ang plano niya, ngunit pagkatapos. Pagkatapos? Tunay akong nahulog sa iyo, Althea. Sumpa ko? Lahat ng namagitan sa atin ay totoo. Umiling si Althea, ramdam ang pag-agos ng luha. Paano ako maniniwala sa iyo ngayon pagkatapos ng lahat ng nalaman ko? Inabot ni Marco ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan siya, ngunit umiwas si Althea. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, mahinang sabi niya. Ngunit ngayon kailangan nating isipin kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Mapanganib si Isabel. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nawawasak. Bakit niya sinimulan ang lahat ng ito? Tanong ni Althea. Bakit kailangan niyang maglaban ng pera sa pamamagitan ng kumpanya? Si Isabel ay nagtatrabaho para sa mga taong hindi mo gugustuhing makilala, sagot ni Marco. Ang Nexus Global ay isang perpektong plataporma para gawing legal ang mga pondong nakuha sa ilegal na paraan. Malaking turnover, maraming international contracts, komplikadong istruktura ng financial flows. Isang perpektong takip. Naalala ni Althea kung gaano kabilis lumago ang kumpanya sa mga nakaraang taon, kung paano laging nakakahanap si Isabel ng mga bagong kliyente at kasosyo, kung paano ang ilang mga deal ay isinasara nang may hindi kapanipaniwalang bilis at sa napakagandang mga kondisyon. At anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Hindi tayo basta-basta makakaalis. Hindi niya tayo hahayaan. May plano ako, sagot ni Marco, pero kailangan ko ang tulong mo. Yumuko siya papalapit at nagsalita na parang bumubulong. Sa mga nakaraang buwan, nangungulekta ako ng ebidensya. Mga kopya ng dokumento, mga recording ng pag-uusap, data sa mga bank transfer, lahat ng maaaring mag-ugnay sa pandaraya ng direkta kay Isabel at hindi sa akin. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan ko ng isang taong may mga kasanayan mo para makuha ang access sa kanyang personal na computer. Ang kanyang computer? Nagulat si Althea. Imposible iyon. Mas protektado pa iyon kaysa sa Pentagon. Hindi eksakto. Ngumiti si Marco. Nasa akin ang kanyang mga password. Nakita ko noong minsan siyang nag-type. Ngunit may two-factor authentication. At kailangan ko ng isang taong makakalampas dito. Nag-isip si Althea. Sa teknikal na aspeto, posible ito. Maaari siyang gumawa ng isang script na sasaluhin ng authentication signal at bibigyan sila ng pansamantalang access. Ngunit napakalaki ng panganib. At paano tayo makakapasok sa kanyang opisina? Tanong ni Althea. Lagi niyang nilalak iyon kapag umaalis. May kopya ako ng susi, sagot ni Marco. Hindi alam ni Isabel. Matagal ko na itong ginawa para sa emergency. Tumingin siya sa kanyang relo. Nasa meeting si Isabel ngayon kasama ang mga investor. Mananatili siya doon ng hindi bababa sa 2 oras. Ito na ang ating pagkakataon. Nag-alinlangan si Althea. Ang lahat ng ito ay parang isang baliw na plano mula sa isang crime movie. Pag-hack sa computer ng iba, pagnanakaw ng confidential information. Kung mahuhuli sila, tiyak na kulungan ang bagsak. At pagkatapos? Tanong niya. Sabihin nating nakuha natin ang ebidensya. Ano ang susunod?
Ibibigay natin ito sa NBI at sa BIR, sagot ni Marco. Anonymous, syempre. Hayaan silang mag-imbestiga kay Isabel at sa kanyang mga protektor. At tayo hinawakan niya ang kamay ni Althea, makakapagsimula tayo ng bagong buhay, magkasama tulad ng plano natin. Tiningnan siya ni Althea, hindi alam kung maniniwala sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat ng nalaman niya, mahirap magtiwala kay Marco, ngunit wala siyang pagpipilian. Halos sinisante na siya ni Isabel at walang trabaho at rekomendasyon, magiging mahirap maghanap ng bagong posisyon. Bukod pa rito, kung hindi nila pipigilan ang pandaraya, hindi alam kung saan itong hahantong. Sige, sa wakas ay sabi niya, tutulungan kita. Ngunit pagkatapos nito, maghihiwalay tayo, magpakailanman. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Marco, ngunit tumango siya. Naiintindihan ko. May karapatan kang magalit sa akin pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon, kailangan nating magtulungan. Gumawa sila ng plano. Gagawa si Althea ng isang programa na magbibigay daan sa kanila na lampasan ang two-factor authentication sa computer ni Isabel. Dadalhin siya ni Marco sa opisina ng direktor at magbabantay para walang makagambala sa kanila. Kokopyahin nila ang lahat ng kinakailangang file at aalis nang hindi napapansin. Binuksan ni Althea ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat ng code. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Sa kabila ng mga taon ng pagtatrabaho bilang financial analyst, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kasanayan sa programming. Handa na, sabi niya pagkatapos ng kalahating oras, isinasara ang laptop. Ngayon, kailangan na lang nating ikonekta ito sa kanyang computer at patakbuhin. Tumango si Marco. Kung gayon, tara na. Kung mas maaga tayong magsimula, mas malaki ang tsansa nating matapos bago bumalik si Isabel. Lumabas sila sa opisina ni Althea at nagtungo sa elevator. Halos walang tao sa opisina. Tanging ilang empleyado ang nanatili sa Biyernes na iyon. Walang pumansin kina Althea at Marco habang naglalakad sila sa pasilyo. Ang opisina ni Isabel ay nasa mas mataas na palapag. Isang malaking espasyo na may mga panoramic window at tanawin ng lungsod. Kinuha ni Marco ang susi at binuksan ang pinto. Dali! Bulong niya. Pinapasok si Althea. Ang opisina ni Isabel ay parang nasa pabalat ng isang interior design magazine. Minimalist na kasangkapan, mga pinta ng mga modernong artista sa mga pader, mga sariwang bulaklak sa mga florera, at walang kahit isang papel sa perpektong malinis na mesa. Lumapit si Althea sa computer at binuksan ito. Habang naglo-load ang sistema, lumingalinga siya, naghahanap ng mga kamera. Kung naglagay si Isabel ng surveillance sa opisina ni Althea, tiyak na mayroon din dito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco, na parang nabasa ang kanyang isip. Walang kamera dito. Masyadong paranoid si Isabel para hayaan ng sino man na magmanman sa kanya. Nag-load na ang computer, humihingi ng password. Yumuko si Marco at inilagay ang kombinasyon ng mga simbolo. Tinanggap ng sistema ang password ngunit agad na humingi ng code mula sa two-factor authentication app. Ikaw na, sabi ni Marco, umatras. Kinuha ni Althea ang flash drive, ikinonekta ito sa computer at pinatakbo ang kanyang programa. Kumislap ang screen sandali at pagkatapos ay nilampasan ng sistema ang two-factor authentication step at nag-load ang desktop. Henyo ka, ngumiti si Marco. Alam ko lang kung paano gumagana ang proteksyon na ito, sagot ni Althea. Hindi inaalis ang tingin sa screen, wala tayong maraming oras. Ano ang eksaktong hinahanap natin? Mga dokumento sa mga offshore company, lahat ng may kaugnayan sa mga international transfer, at ang personal na correspondence ni Isabel sa mga taong nasa listahan na ibibigay ko sa iyo. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang nakatuping papel at iniabot kay Althea. Isang listahan ito ng mga pangalan at kumpanya, karamihan ay hindi niya pa naririnig. Sinimula ni Althea ang paghahanap. Binubuksan niya ang folder pagkatapos ng folder sinusuri ang mga file, kinokopya ang lahat ng mukhang mahalaga sa isang external drive na ibinigay sa kanya ni Marco. Tingnan mo, sabi niya, binubuksan ang isang dokumento. Ito ay isang kasunduan sa isang kumpanya mula sa Cayman Islands. Sila raw ay nagbibigay ng consulting services, ngunit napakalaki ng mga halaga. Lumapit si Marco at tumingin sa kanyang balikat. Eksakto ang kailangan natin. Ito ang isa sa mga pangunahing paraan ng paglalaban ng pera. Ang pera ay napupunta sa mga offshore accounts sa ilalim ng pagkukunwaring bayad para sa mga serbisyo at pagkatapos ay bumabalik sa pamamagitan ng ibang mga kumpanya bilang malinis na kita. Ipinagpatuloy ni Althea ang pagkopya ng mga file habang mas marami siyang natatagpuan, mas nagiging malinaw ang larawan.
Ang Nexus Global ay talagang ginagamit bilang takip para sa malawakang financial fraud. Milyon-milyong dolyar ang dumadaan sa kumpanya, napupunta sa mga account ng mga offshore firm at bumabalik sa pamamagitan ng isang komplikadong sistema ng mga transaksyon. Nakakabaliw, bulong ni Althea. Paano niya naorganisa ang lahat ng ito? Hindi si Isabel ang nag-isip nito, sagot ni Marco. Sa likod niya ay may mga napaka-impluensyal na tao, mga politiko, negosyante, marahil kahit mga miyembro ng mundo ng krimen. Siya'y isang tagapagpatupad lamang, bagaman nakakakuha siya ng kanyang bahagi. Biglang napansin ni Althea ang isang folder na may kakaibang pangalan, Project Phoenix. Binuksan niya ito at natagpuan ang mga dokumento na mukhang mas kahina-hinala. Ano ito? Tanong niya. Ipinapakita kay Marco ang screen. Yumuko siya, sinusuri ang mga file at nagbago ang kanyang mukha. Diyos ko, bulong niya. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala ko. Plano niyang i-liquidate ang kumpanya, ilabas ang lahat ng assets, bangkarotehin ang Nexus Global at maglaho. Kailan? Tanong ni Althea, ramdam ang panlalamig. Binuksan ni Marco ang isa sa mga dokumento. Ayon sa schedule na ito, sa loob ng 2 linggo, lahat ay handa na. Ang pera ay ilalabas sa pamamagitan ng mga shell firm. Ang mga dokumento ay pepekehin at ang sisi sa pagkabangkarote ay ibabato sa. Naputol siya. Sa akin. Hindi makapaniwala si Althea sa narinig. Kaya pala kalmado lang siya sa relasyon natin. Kaya pala hindi siya gumawa ng eskandalo. Ginamit niya ito bilang isa pang ebidensya laban sa iyo. Tumango si Marco. Malamang. Isipin mo. Ang asawa ng CEO na may relasyon sa isang empleyado ay biglang masasangkot sa financial fraud at pagkabangkarote ng kumpanya. Isang perpektong scapegoat. Tumingin siya kay Althea. Kasama ka rin sa listahan. Plano nilang isisi sa ating dalawa. Ang pirma mo ay nasa ilang mahahalagang dokumento na may kaugnayan sa mga financial report. Naalala ni Althea ang lahat ng mga papel na pinirmahan niya sa mga nakaraang buwan. Hindi niya kailanman binasa ng maigi, nagtitiwala kay Isabel at sa legal department. Kailangan nating kopyahin ang lahat ng ito, determinado niyang sabi, at kailangan pa nating hanapin ang kanyang correspondence. Kung tinalakay niya ang mga planong ito sa sinuman, ito ay magiging direktang ebidensya. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Nahanap ni Marco ang folder na may personal na correspondence ni Isabel at nagsimulang suriin ang mga email habang si Althea ay nag-aaral ng mga financial documents. Ito na, biglang sabi ni Marco. Isang palitan ng email sa isang Sergey Volkov. Binabanggit niya ang Project Phoenix at tinatalakay ang mga detalye ng pag-withdraw ng assets. At dito, diretsong sinasabi kung paano ibabato ang lahat sa akin at sa iyo. Tumingin si Althea sa screen. Ang mga email ay isang tunay na yaman. Sa mga ito, hayagang tinatalakay ni Isabel ang plano na bangkarotehin ang kumpanya at ilabas ang mga pondo. Nabanggit ang mga tiyak na halaga, account at petsa. Ito ang kailangan natin, sabi ni Althea. Sa ebidensyang ito, maaari tayong pumunta sa pulisya. Umiling si Marco, hindi ganoon kadali. Hindi natin alam kung gaano ka-impluensyal ang mga taong kasama ni Isabel. Kung mayroon sa kanila sa law enforcement, maaaring mawala lang ang ating reklamo at mas mapanganib pa ang ating sitwasyon. Anong gagawin natin? Tanong ni Althea. Mayroon akong kakilalang journalist, sagot ni Marco. Nagsasagawa siya ng mga investigasyon sa mga corruption scheme. Kung ibibigay natin sa kanya ang mga kopya ng lahat ng dokumento, makakagawa siya ng isang expose na hindi maaaring baliwalain. Tumango si Althea. Mukhang makatwiran iyon. Mas ligtas ang pampublikong pagbubunyag kaysa sa tahimik na pagdulog sa pulisya. Kung gayon, kopyahin natin ang lahat at umalis na tayo dito, sabi niya. Isinasaksak ang external drive sa computer. Sinimulan nilang kopyahin ang lahat ng natagpuang dokumento. Ilang minuto lang ang proseso, ngunit bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Palaging sumusulyap si Althea sa pinto, natatakot na anumang sandali ay maaaring bumukas ito at lilitaw si Isabel. Handa na, sa wakas ay sabi niya, tinatanggal ang drive. Ngayon, kailangan nating siguraduhin na wala tayong iniwang bakas. Isinara niya ang lahat ng bukas na file at folder, ibinalik ang desktop ng computer sa orihinal na estado at pinatay ang sistema. Alis na tayo, sabi ni Marco. Hinawakan ang kanyang kamay. Lumabas sila sa opisina ni Isabel at nilak ni Marco ang pinto. Tahimik pa rin sa pasilyo. Bumaba sila sa elevator papunta sa palapag kung saan naroon ang opisina ni Althea. Ano ngayon? Tanong niya.
nang makabalik sila sa kanyang opisina. Ngayon, kailangan nating kontakin ang journalist, sagot ni Marco. At sa lalong madaling panahon, ngunit hindi dito, hindi ligtas dito. Tumango si Althea. Tumingin siya sa kamera sa sulok ng opisina. Sino ang nakakaalam kung pinapanood sila ni Isabel ngayon mismo? Kukunin ko ang aking mga gamit at aalis na tayo, sabi niya. May sasakyan ka? Oo, nasa underground parking. Sige, bigyan mo ko ng 5 minuto. Mabilis na inilagay ni Althea ang kanyang mga personal na gamit sa isang bag. Ang mga larawan sa kanyang mesa. Ang paboritong tasa. Ilang mga libro. Ang lahat ng iba pa computer, dokumento, office supplies ay pag-aari ng kumpanya. Handa na ako, sabi niya. Isinasakbit ang bag sa kanyang balikat at hinahawakan ang hawakan ng maleta na dala niya mula sa airport. Lumabas sila sa opisina at nilak ni Althea ang pinto. Sa huling pagkakataon, alam niyang hindi na siya babalik sa opisinang ito. Anuman ang kahinatnan ng lahat ng ito, tapos na ang kanyang karera sa Nexus Global. Bumaba sila sa underground parking at lumapit sa sasakyan ni Marco, isang silver na BMW. Binuksan niya ang trunk para ilagay ang maleta ni Althea at biglang natigilan. Anong problema? Tanong ni Althea, napansin kung paano nagbago ang kanyang mukha. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Kailangan nating umalis dito, agad. Bakit? Anong nangyari? Walang laman ang trunk, mahinang sabi niya. Dapat may bag ako dyan. Sasama sana ako sa'yo sa airport, tandaan mo? May dala akong bag na mga gamit para sa biyahe. Naramdaman ni Althea ang kilabot sa kanyang likod. Sa tingin mo nandito si Isabel? Tumango si Marco. Alam niyang nasa gusali ako. Baka alam pa niya na nasa opisina niya tayo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng bumubukas na pinto ng elevator. Lumingon sila at nakita si Isabel na lumalabas sa parking, kasama ang 2 malalaking lalaki na nakaitim na suit. Takbo! Sigaw ni Marco, hinila si Althea sa kamay. Tumakbo sila papunta sa exit ng parking, iniwan ang maleta sa tabi ng sasakyan. Narinig ni Althea sa likuran niya ang mga sigaw ni Isabel at ang mabibigat na yabag ng mga humahabol. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang baliw. Ang dugo ay kumukulo sa kanyang mga sentido. Dito, hinila siya ni Marco papunta sa emergency staircase. Pumasok sila sa hagdanan at nagsimulang umakyat ng mabilis. Mula sa ibaba, naririnig ang mga boses. Pumasok din si Isabel at ang kanyang mga kasama sa hagdanan. Bakit tayo umaakyat? Hingal ni Althea. Kailangan nating lumabas sa kalye. Mahuhuli tayo agad doon, sagot ni Marco. May security sa entrance, may mga surveillance camera. Siguradong naabisuhan na sila ni Isabel. Umakyat sila ng umakyat. Nilulundag ang mga baitang. Ramdam ni Althea ang pagkasunog ng kanyang mga baga dahil sa kakulangan ng hangin. Ang kanyang mga sapatos na may takong ay hindi idinisenyo para sa ganitong marathon. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang malampasan nila ang 15 palapag. Sa rooftop, sagot ni Marco. Mula doon, makakatawid tayo sa katabing gusali. Iba ang security doon, iba ang mga kamera. Magkakaroon tayo ng pagkakataong makatakas ng hindi napapansin. Narating nila ang huling palapag at itinulak ni Marco ang pinto papuntang rooftop. Sumalubong sa kanila ang hangin ng gabi. Palubog na ang araw, pinipinturahan ng ginto ang mga skyscraper ng lungsod. Doon! Itinuro ni Marco ang gilid ng rooftop kung saan may isang makitid na tulay na nag-uugnay sa kanilang gusali sa katabing business center. Tumakbo sila papunta sa tulay, ngunit biglang bumukas muli ang pinto ng rooftop at lumitaw ang mga humahabol. Nanatili si Isabel sa may pasukan habang ang 2 lalaki ay sumugod sa kanila. Dali! Sigaw ni Marco, itinutulak si Althea papunta sa tulay. Tumuntong siya sa makitid na metal na istruktura at natigilan. Sa ibaba ay isang 15 palapag na bangin, isang maling hakbang at mamamatay siya. Hindi ko kaya, bulong ni Althea, umatras. Takot ako sa matataas. Althea, pakiusap. May desperasyon sa boses ni Marco. Wala tayong pagpipilian, hinahabol nila tayo. Tama siya. Ang mga lalaki ay nasa 20 metro na lang ang layo at mabilis na lumalapit. Huminga ng malalim si Althea at muling tumuntong sa tulay. Isang hakbang, isa pang hakbang. Bahagyang umuugoy ang tulay sa ilalim ng kanyang bigat. Hindi siya tumingin sa ibaba, sa unahan lang, sa kabilang rooftop na tila ang tanging kaligtasan ngayon. Sumusunod si Marco, palaging lumilingon. Narating na mga humahabol ang tulay, ngunit huminto.
Mukhang ayaw din nilang isugal ang kanilang buhay sa isang umuugoy na istruktura. Malapit na tayo. Pag-encourage ni Marco kay Althea, kaunti na lang. Nalagpasan nila ang mga huling metro at tumalon sa matigas na ibabaw ng rooftop ng katabing gusali. Naramdaman ni Althea na nanghihina ang kanyang mga binti dahil sa takot, ngunit inalalayan siya ni Marco. "Magaling ka," sabi niya. "Ngayon kailangan nating bumaba at umalis dito sa lalong madaling panahon." Nakahanap sila ng pinto papunta sa hagdanan at bumaba. Hindi tulad ng kanilang opisina, halos walang tao sa business center na ito. Matagal nang tapos ang oras ng trabaho. Walang hadlang silang nakarating sa unang palapag at lumabas sa isang side exit papunta sa isang gilid na kalye. "Ano ngayon?" tanong ni Althea nang makalayo sila sa gusali. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Kaninang umaga lang, papunta siya sa kanyang pangarap na bakasyon at ngayon ay tumatakas siya, dalang ebidensya ng mga krimen sa pinansya. "Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar," sagot ni Marco. Hindi titigil si Isabel, masyadong malaki ang nakataya para sa kanya. Lumingalinga siya at pumara ng isang taxi. Huminto ang sasakyan at mabilis silang sumakay. "Saan po tayo?" tanong ng driver. Sinabi ni Marco ang isang address sa labas ng syudad. "Apartment iyon ng kaibigan ko," paliwanag niya kay Althea. "Nasa abroad siya ngayon. Maaari tayong magtago doon ng ilang araw. Walang makakahanap sa atin doon." Tahimik na tumango si Althea. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas, masyadong maraming impormasyon, masyadong maraming pagkabigla para sa isang araw. "Yung nalaman natin," mahinang sabi niya, "hindi lang ito financial fraud, di ba? Mas seryoso pa ito." Tumingin si Marco sa bintana sa dumadaang lungsod. "Oo, sa wakas," ay sagot niya. "Ginagamit ang Nexus Global para sa money laundering mula sa mga iligal na operasyon. Baka may mas malala pa." Si Isabel ay bahagi lang ng kadena, ngunit isang mahalagang bahagi. "At alam mo ito sa buong panahon?" May panunumbat sa boses ni Althea. Hindi lahat umiling si Marco. "Nagsimula akong maghinala mga 1 taon na ang nakalipas nang mapansin ko ang mga kakaibang bagay sa mga financial report ng kumpanya. Ngunit ang mga konkretong ebidensya ay nakuha ko lang 6 na buwan na ang nakalipas. Noong naputol siya, noong nagsimula ang ating relasyon." Pagtatapos ni Althea, "Inutusan ka ni Isabel na makipaglapit sa akin para matulungan kitang maghanap ng ebidensya, tama ba?" Tumango si Marco, hindi nakatingin sa kanya. Sa simula, oo, iyon ang plano niya. Ngunit nagbago ang lahat. "Tunay akong nahulog sa iyo, Althea, at nagpasya akong gamitin ang sitwasyon para makahanap ng paraan palabas dito, para makalaya kay Isabel at sa kanyang mga protektor." Tiningnan ni Althea ang kanyang profile, hindi alam kung maniniwala ba. Sinasabi ng kanyang puso ang isang bagay, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang isip. "Bakit hindi ka lumapit sa pulisya agad nang makahanap ka ng unang ebidensya?" tanong niya. "Sinubukan ko, mapait nang umisi si Marco. Anonymous akong nakipag-ugnayan sa isang investigador na akala ko ay matapat. Pagkalipas ng 1 linggo, namatay siya sa isang car accident. Isang aksidente, sabi sa mga balita. Ngunit naintindihan kong mapanganib ang mga taong kinakalaban ko at hindi gagana ang direktang paraan." Huminto ang taxi sa harap ng isang ordinaryong high-rise building sa gilid ng lungsod. Nagbayad si Marco sa driver at bumaba sila. Nasa 7th palapag ang apartment, sabi niya nang pumasok sila sa lobby. "Sira ang elevator, kailangan nating maglakad." Umakyat sila sa hagdan at huminto sa harap ng isang ordinaryong metal na pinto. Kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang bungkos ng mga susi. Pinili ang isa at binuksan ang kandado. Maliit ngunit maaliwalas ang apartment. Simpleng kasangkapan, kaunting dekorasyon ngunit malinis at maayos. "Relax ka lang," sabi ni Marco. Isinasara ang pinto. "Dapat may pagkain sa ref." Pinakiusapan ako ni Mark, kaibigan ko, na bantayan ang apartment habang wala siya. Pumunta si Althea sa sala at naupo sa sofa. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya kapagod, pisikal at emosyonal. "Kailangan nating kontakin ang iyong kakilalang journalist," sabi niya. "Kung mas maaga nating maibibigay sa kanya ang mga dokumento, mas mabuti." Tumango si Marco. "Tatawagan ko siya ngayon din." Kinuha niya ang kanyang telepono ngunit biglang natigilan. Hindi sa numerong ito. Tiyak na tinatrack na ni Isabel ang lahat ng tawag. Tinanggal ni Marco ang likod na takip ng telepono, kinuha ang SIM card at binali ito sa 2. Dapat may extra phone si Mark. Laging may ganyan siya para sa mga emergency. Pumunta siya sa kwarto at nagsimulang maghanap sa mga drawer.
Naiwan si Althea sa sala, sinusubukang unawain ang lahat. Ang kanyang buhay ay nagbago ng husto sa loob ng isang araw. Kaninang umaga, isa siyang matagumpay na financial analyst na naghahanda para sa bakasyon kasama ang minamahal. Ngayon, isa siyang takas na may hawak na ebidensya ng malubhang krimen at sa likod niya ay may mga maimpluwensya at mapanganib na mga taong handang gawin ang lahat para hindi lumabas ang ebidensyang iyon. Nahanap ko! Bumalik si Marco sa sala na may dalang simpleng keypad phone, lumang modelo, pero gumagana at walang makakatrack ng tawag mula dito. Nagdial siya ng numero at lumayo sa bintana. Nagsasalita ng mahina, ngunit naririnig pa rin ni Althea ang usapan. Miguel, si Marco ito. Oo, alam kong gabi na. Makinig ka, may impormasyon ako, napakaseryoso. Hindi sa telepono, bukas. Sige, bukas ng 10:00 ng umaga. Sa kapihan sa may Katipunan, nakuha ko. Oo, hindi ako mag-isa, salamat, hanggang bukas. Tinapos niya ang tawag at lumingon kay Althea. Bukas ng umaga ang meeting. Si Miguel, isang investigative journalist, nagtatrabaho sa isang independent publication. Ibibigay natin sa kanya ang lahat ng dokumento at gagawa siya ng expose. At pagkatapos, tanong ni Althea, anong mangyayari sa atin? Umupo si Marco sa tabi niya sa sofa. At pagkatapos, maglalaho tayo. May kaunti akong ipon na hindi kontrolado ni Isabel. Maaari tayong umalis ng bansa, magsimula ng bagong buhay kung saan hindi nila tayo mahahanap. Tayo? Tumingin si Althea sa kanya. Iniisip mo pa ring magkakasama tayo pagkatapos ng lahat ng ito? Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Marco. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Althea. Niloko kita. Ginamit kita. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. Tunay kitang mahal. Umiling si Althea. Hindi ko alam kung sino at ano ang paniniwalaan ko ngayon. Lahat ng akala kong totoo ay naging kasinungalingan. Ang trabaho ko, ang relasyon natin, kahit ang lintik na bakasyon ko. Lahat iyon ay bahagi ng isang malaking laro kung saan isa lang akong pawn. May sasabihin sana si Marco, ngunit itinaas ni Althea ang kanyang kamay, pinipigilan siya. Ayusin muna natin ang nangyayari. Ibigay natin ang ebidensya, siguraduhin natin ang ating kaligtasan, at pagkatapos ay pag-usapan natin kung ano ang susunod. Hiwalay man o magkasama. Tumango siya, tinatanggap ang kanyang desisyon. Tama ka. Ang mahalaga ngayon ay mabuhay at maiparating ang katotohanan sa mga tao. Ang iba ay maaaring maghintay. Tumayo si Althea mula sa sofa. Gusto kong maligo at magpahinga. Masyadong mahaba ang araw na ito. Siyempre, itinuro ni Marco ang pinto sa kanan. Nandoon ang banyo. Hahanap ako ng mailuluto para sa hapunan. Pumunta si Althea sa banyo, nilak ang pinto at sumandal dito. Ngayon lang, nang mag-isa, hinayaan niyang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Lahat ay gumuho. Ang kanyang karera, ang kanyang relasyon, ang kanyang mga plano sa hinaharap. Lahat ay naging abo. Ngunit sa isang lugar sa loob niya, may kumikislap na pag-asa. Marahil mula sa kaguluhang ito ay may isisilang na bago, mas mabuti. Marahil sa lahat ng pagsubok na ito, mahahanap niya ang kanyang tunay na landas. Naghilamos si Althea ng maligamgam na tubig, pinupunasan ng mga luha at make-up. Sa salamin ay nakikita ang isang pagod na mukha na may namumulang mga mata. Ngunit sa mga matang iyon ay wala ng desperasyon, kundi determinasyon. Kakayanin ko ito, sabi niya sa kanyang refleksyon. Ano man ang mangyari, kakayanin ko ito. Nagsimula ang susunod na araw para kay Althea sa amoy ng bagong timplang kape. Minulat niya ang kanyang mga mata at hindi agad naintindihan kung nasaan siya isang dayuhang kwarto, isang hindi pamilyar na kama. Pagkatapos ay bumalik ang alaala ang pagtakas, ang habulan, ang apartment ng kaibigan ni Marco. Umupo si Althea sa kama, kinukusot ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wasak siya, kahit na nakatulog siya ng halos 10 oras. Masyadong maraming emosyon. Masyadong maraming stress. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nasa kusina si Marco naghahanda ng almusal. Magandang umaga, sabi niya nang makita si Althea. Kamusta ang tulog mo? Hindi naman masama kung isasaalang-alang ang mga pangyayari. Sagot niya, umuupo sa mesa. Anong oras na? 8:30, may oras pa tayo bago ang meeting natin kay Miguel. Inilapag ni Marco sa harap niya ang isang tasa ng kape at isang plato ng sinangag at itlog. Kumain ka. Kailangan mo ng lakas. Tumango si Althea at nagsimulang kumain. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya kagutom. Kagabi tinanggihan niya ang hapunan, sinabing,
Gusto na lang niyang matulog. May plano ba tayo? Tanong niya, humihigop ng kape. Ano ang gagawin natin pagkatapos ng meeting sa journalist? Umupo si Marco sa tapat niya na may hawak na tasa. Iniisip ko iyan buong gabi. Kailangan nating maglaho pansamantala. May mga kakilala ko sa ibang bansa na maaaring tumulong. Ngunit kailangan muna nating makaalis ng syudad nang hindi napapansin. Tiyak na binabantayan ng mga airport at bus terminal, sabi ni Althea. Alam ni Isabel ang ating mga passport details, maaaring i-track ang mga booking. Tumango si Marco. Eksakto. Kaya magdadrive tayo. May lumang kotse si Mark sa garahe. Walang maghahanap sa atin sa sasakyang iyon. Nag-isip si Althea. Mukhang mapanganib ang plano, ngunit parang wala na silang ibang pagpipilian. At ang mga dokumento? Tanong niya. Ang external drive na may mga file? Nasa akin lahat, tinapik ni Marco ang bulsa ng kanyang damit. Hindi ko ito iniiwan. Natapos silang mag-almusal at nagsimulang maghanda. Nagpalit si Althea ng mga damit na nahanap niya sa aparador, marahil ay pag-aari ng kasintahan ni Mark. Medyo malaki ang maong at masyadong makulay ang t-shirt, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang sariling damit, isang eleganteng damit para sa bakasyon, ay hindi angkop para sa isang takas. Alas 9:10 sa umalis sila sa apartment. Then si Marco palaging lumilingon. Bumaba sila sa underground garage kung saan nakaparada ang isang lumang silver na kotse. Ito ang ating transportasyon, sabi ni Marco. Binubuksan ang pinto. Hindi ito Ferrari, syempre, pero magagawa nito ang trabaho. Sumakay sila sa kotse at lumabas ng garahe. Papunta sa kapihan kung saan nakatakda ang meeting sa journalist, kailangan nilang tawirin ang buong syudad. Sa tingin mo nag-report na si Isabel sa pulis? Tanong ni Althea nakatingin sa bintana. Malamang hindi, sagot ni Marco. Maingat na nagmamaneho. Masyadong mapanganib para sa kanya. Magsisimulang magtanong ang pulisya, maghukay ng impormasyon. Malamang gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon para hanapin tayo sa hindi opisyal na paraan. Kinilabutan si Althea, iniisip kung anong mga hindi opisyal na paraan ang maaaring gamitin ni Isabel. Ang mga taong nasa likod niya ay tiyak na hindi mag-atubiling gumamit ng anumang paraan. Nakarating sila sa kapihan 10 minuto bago ang takdang oras. Isang maliit na lugar ito sa isang lumang distrito ng lungsod, malayo sa mga office center at tourist route. Isang perpektong lugar para sa isang meeting na kailangang manatiling lihim. Maghintay ka dito, sabi ni Marco. Ipinarada ang kotse sa isang eskinita sa likod ng kapihan. Titingnan ko kung nandoon na si Miguel. Lumabas siya ng kotse at nagtungo sa pasukan ng kapihan. Naiwan si Altehang nakaupo, kinakabahang tumatapik ng daliri sa kanyang tuhod. Maraming iniisip. Paano kung isang bitag ang meeting sa journalist? Paano kung si Miguel ay nagtatrabaho para sa mga taong kasama rin ni Isabel? Paano kung ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng pagbabalik ni Marco pagkatapos ng 5 minuto? Nasa loob si Miguel, sabi niya, malinis, walang kahinahinalang tao. Tara na. Pumasok sila sa kapihan ng magkasama. Sa oras na iyon, kaunti lang ang mga customer. Isang pares ng matatandang lalaki na naglalaro ng chess sa isang sulok. Isang batang babae na may laptop malapit sa bintana at isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang mesa sa likod. Itinaas niya ang kanyang kamay. Binabati si Marco. Siya si Miguel, bulong ni Marco kay Althea at nagtungo sila sa mesa. Si Miguel ay isang matipunong lalaki, mga 40 taong gulang, may matatalas na abuhin na mga mata at maagang pamumuti sa kanyang buhok. Tumayo siya nang lumapit sila at iniabot ang kanyang kamay, una kay Marco pagkatapos kay Althea. Ikinagagalak kong makilala ka, sabi niya. Kinakamayan si Althea. Naupo sila. Mukhang kalmado si Miguel, ngunit mababasa sa kanyang mga mata ang tensyon. So sabi niya ibinababa ang kanyang boses. Nabanggit ni Marco na may seryoso kayong impormasyon. Tumango si Marco at kinuha mula sa bulsa ang external drive. Narito ang ebidensya ng financial fraud sa Nexus Global. Money laundering, pekeng dokumento, isang nalalapit na pagkabangkarote na may pag-withdraw ng assets. Sumipol si Miguel, seryosong mga akusasyon. Mayroon ba kayong mga konkretong dokumento na nagpapatunay nito? Lahat ay nandyan, sagot ni Marco. Mga financial report, correspondence ng management, mga detalye ng mga scheme, lahat ng kailangan para sa isang investigasyon. Kinuha ni Miguel ang drive at itinago ito sa loob ng kanyang jacket. Pag-aaralan ko ang mga materyales at kukontakin ko kayo. Kung makumpirma ang lahat, ilalathala natin ang investigasyon sa mga darating na araw. Wala tayong ilang araw, tuto ni Althea.
hinahabol kami. At sa oras na malaman ni Isabel na may ebidensya tayo, gagawin niya ang lahat para pigilan tayo. Tiningnan siya ni Miguel ng maigi. Naiintindihan ko ang pagmamadali ninyo, ngunit ang isang journalistic investigation ay nangangailangan ng oras. Kailangan kong i-verify ang lahat ng facts, maghanap ng kumpirmasyon mula sa mga independent sources, kung hindi, walang bigat ang material. Gaano katagal ang kailangan mo? Tanong ni Marco. Minimum na 2 hanggang 3 araw, kung ang impormasyon ay kasing tibay ng sinasabi ninyo. Nagkatinginan sina Marco at Althea. 3 araw matagal iyon. Masyadong matagal. Isinasaalang-alang ang kanilang sitwasyon. Sige, sa wakas ay sabi ni Marco. 3 araw pero hindi nalalagpas. At kailangan namin ng isang lugar kung saan kami maaaring magtago ng ligtas. Nag-isip si Miguel, mayroon akong rest house sa Tagaytay. Tahimik doon, kakaunti ang mga kapitbahay. Walang maghahanap sa inyo sa ganoong lugar. Maganda yan, tango ni Marco. Paano kami makakarating doon? Kumuha si Miguel ng isang notebook, isinulat ang address, at gumuhit ng isang simpleng mapa. 2 oras na biyahe mula sa syudad. Hindi maganda ang daan, pero makakarating kayo ng walang problema. Ang susi ay nasa ilalim ng isang bato malapit sa hagdan, pangalawa mula sa kanan. Inabot niya ang papel kay Marco. Mag-ingat kayo. Itinago ni Marco ang papel sa kanyang bulsa. Salamat Miguel, hihintayin namin ang tawag mo. Tumayo sila. Kinamayan sila ni Miguel. Good luck, sabi niya. At huwag kayong mag-alala, laging lalabas ang katotohanan. Lumabas sila ng kapihan at mabilis na bumalik sa kotse. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Althea pagkatapos ng meeting. At least ngayon, may plano na sila at isang lugar kung saan magtatago. Pinaandar ni Marco ang kotse at lumabas sila sa daan papuntang labas ng syudad. Sa tingin mo, mapagkakatiwalaan natin siya? Tanong ni Althea nang nasa highway na sila. Nakatutok si Marco sa daan. Wala tayong pagpipilian, ngunit si Miguel ay isang matapat na tao. Ang kanyang mga investigasyon ay nagdulot na ng pagbibitiw ng mga opisyal at pagsasampa ng mga kasong kriminal. Kung may makakatulong sa atin, siya iyon. Tumango si Althea at sumandal. 1-2 oras na biyahe sa hindi pamilyar na daan at 3 araw ng paghihintay sa isang abandonadong rest house sa gitna ng gubat ang naghihintay sa kanila. Hindi ito isang magandang pananaw, ngunit mas mabuti kaysa mapunta sa kamay ni Isabel at ng kanyang mga protektor. Nga pala, biglang sabi ni Althea. Matagal ko nang gustong itanong, yung matandang babae sa airport. Paano niya nalaman ang tungkol sa atin? At na kailangan kong bumalik sa opisina. Kumunot ang noo ni Marco. Anong matandang babae? Ikinuwento ni Althea ang tungkol sa kakaibang engkwentro sa airport. Kung paano lumapit sa kanya ang matandang babae. Hinawakan ang kanyang kamay at binalaan siya tungkol sa panganib kung paano niya pinayuhan na bumalik sa opisina. Kung hindi dahil sa kanya, sumakay na ako sa eroplano at lumipad pagtatapos ni Althea at hindi ko kailanman malalaman ang tungkol sa mga kamera at bug sa aking opisina. Mukhang nalilito si Marco. Hindi ko alam kung sino iyon at paano niya nalaman. Baka nagkataon lang o naputol siya. O ano? O mayroong gustong malaman mo ang katotohanan. Isang taong alam ang mga plano ni Isabel ngunit hindi ka direktang mababalaan. Nag-isip si Althea. Sino kaya iyon? Isang tao mula sa opisina? Isang taong may alam sa pandaraya, ngunit takot na hayagang labanan si Isabel? Ano man iyon, pagpapatuloy ni Marco, gumana ito. Bumalik ka, natuklasan mo ang mga kamera, at nakuha natin ang ebidensya ng krimen ni Isabel, baka tadhana ito. Hindi naniniwala si Althea sa tadhana, ngunit hindi niya maikakaila na ang sunod-sunod na mga pangyayari na nagdala sa kanila sa puntong ito ay masyadong hindi inaasahan para maging isang simpleng pagkakataon. Nagpatuloy sila sa biyahe ng tahimik. Bawat isa ay abala sa sariling pag-iisip. Sa labas ng bintana ay dumadaan ang mga kagubatan at bukirin. Pagkatapos ng 2 oras tulad ng ipinangako ni Miguel, narating nilang isang maliit na bayan na napapaligiran ng mga puno. Mukhang dito na tayo, sabi ni Marco, sinusuri ang mapa. Lumiko sila sa isang dirt road, nag-drive pa ng ilang kilometro, at huminto sa harap ng isang kahoy na bahay na napapalibutan ng mataas na bakod. Nandito na tayo, anunsyo ni Marco, pinapatay ang makina, ang ating kanlungan sa susunod na 3 araw. Lumabas sila ng kotse at lumapit sa gate. Luma ang kandado ngunit matibay. Binuksan ito ni Marco gamit ang susi na nahanap nila sa ilalim ng bato, tulad ng sinabi ni Miguel. Ang rest house ay mas maluwag kaysa sa itsura nito sa labas.
2 kwarto, isang sala na may fireplace, isang kusina na may lumang kalan at modernong stove. Luma ngunit malinis na kasangkapan, mga estante ng libro, kahit isang telebisyon. Hindi masama, sabi ni Althea, tinitingnan ang paligid, at least hindi tayo matutulog sa kotse. Tumango si Marco at nagsimulang suriin ang mga supply sa kusina. Sa mga aparador ay may mga delata, bigas, pasta, tsaa at kape. Walang laman ng ref? Hindi nakakagulat kung matagal nang hindi napupunta dito si Miguel. Sapat na ang pagkain natin para sa ilang araw, sabi niya. Ngunit ang tubig ay kukunin natin sa balon sa likod bahay. Sana hindi pa ito tuyo. Lumapit si Althea sa bintana. Mula dito, tanaw ang gubat na halos dumidikit na sa bakod ng bahay. Tahimik, payapa, ligtas. At least, ganoon ang pakiramdam. Anong gagawin natin sa 3 araw na ito? Tanong niya. Lumapit si Marco at tumabi sa kanya. Maghihintay. At aasa na tutuparin ni Miguel ang kanyang salita at ilalathala ang investigasyon sa lalong madaling panahon. Tumango si Althea. Paghihintay iyon lang ang natitira sa kanila. Maghintay at mag-isip tungkol sa hinaharap na ngayon ay mukhang napakahindi tiyak. Ang 3 araw sa rest house ni Miguel ay dumaan ng napakabagal. Walang internet, walang koneksyon sa labas, walang balita kung ano ang nangyayari sa syudad. Ang oras ay parang tumigil. Ginugol ni Althea ang mga araw sa pagbabasa ng mga libro na nahanap niya o pagtulong kay Marco sa mga gawaing bahay. Inayos nila ang kanilang pamumuhay, nagluluto sa lumang kalan, nag-iigib ng tubig mula sa balon, at sa gabi ay nauupo sa tabi ng fireplace, nakatingin sa apoy. Halos hindi nila pinag-uusapan ang nakaraan, masyadong masakit ang paksa. Sa halip, tinatalakay nila ang mga plano para sa hinaharap kahit na alam nilang pareho kung gaano ito ka-inserto. Kung magiging maayos ang lahat, sabi ni Marco, kung ang investigasyon ni Miguel ay magdudulot sa pag-aresto kay Isabel at sa kanyang mga protektor, makakabalik tayo, magbibigay ng testimonya sa korte, tutulong sa investigasyon, at pagkatapos. Pagkatapos? Tanong ni Althea, anong mangyayari pagkatapos? Nagkibit balikat si Marco. Hindi ko alam. Magbabago ang lahat. Tiyak na isasara o i-reorganize ang Nexus Global. Kakailanganin nating maghanap ng bagong trabaho, marahil sa ibang syudad. Iniisip ni Althea ang kanyang karera. 5 taon sa Nexus Global, unti-unting pag-angat mula sa isang simpleng analyst hanggang sa pinuno ng departamento. At lahat ng iyon ay nawala sa isang araw, isang desisyon na tumakas kasama ang asawa ng kanyang boss. Ngunit nagsisisi ba siya? Sulit ba ito? Hindi alam ni Althea. Hindi niya masusukat ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon hanggat hindi pa tapos ang lahat, hanggat hindi pa sila ligtas. Sa 3 araw ng kanilang pag-iisa, nagising si Althea sa tunog ng isang paparating na sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang luma at gasgas na jeep na humihinto sa gate. Lumabas dito si Miguel. Marco! Tawag niya. Nandito si Miguel! Lumabas si Marco mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay. Lumabas sila sa beranda para salubungin ang bisita. Miguel, hindi ka namin inaasahan ng ganito kaaga. Kinamayan ni Marco ang journalist. Mukha siyang pagod ngunit masaya. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balbas ay nagpapatunay na ilang araw na siyang hindi natutulog. May magandang balita ako, sabi niya, pumapasok sa bahay. Handa na ang material. Lalabas ito bukas ng umaga, sabay-sabay sa aming publication at sa 3 malalaking news portal. Nagkatinginan sina Althea at Marco. Nagsisimula ng gumana ang kanilang plano. Ano ang nasa material? Tanong ni Althea. Nang pumasok sila sa sala, umupo si Miguel sa isang upuan at kinusot ang kanyang mukha. Lahat. Ang kumpletong scheme ng money laundering sa Nexus Global. Mga pangalan, petsa, halaga. Ebidensya na si Isabel de Leon ay kumikilos sa ilalim ng utos ng mga matataas na opisyal. Mga detalye ng nalalapit na pagkabangkarote ng kumpanya. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag at binuksan ito. Tingnan ninyo, sabi niya, ipinapakita sa kanila ang screen, ang draft ng artikulo. Yumuko sina Althea at Marco sa laptop, binabasa ang material. Ito ay isang ganap na investigasyon, detalyado at kapani-paniwala. Hindi lang ginamit ni Miguel ang mga dokumentong ibinigay nila, kundi nakahanap din siya ng karagdagang kumpirmasyon mula sa ibang mga mapagkukunan. Nakakabilib, sabi ni Marco nang matapos sila. Napakalaking trabaho ang ginawa mo sa maikling panahon.
Mahinang ngumiti si Miguel. 3 araw na walang tulog, 12 ng mga tawag at meeting. Ngunit sulit ito, isang bomba ang material. Pagkatapos ng publication nito, magsisimula ang investigasyon at hindi na makakalusot si Isabel at ang kanyang mga protektor. At paano kami? Tanong ni Althea. Binanggit ko lang kayo bilang mga anonymous sources, sagot ni Miguel. Hindi lalabas ang inyong mga pangalan. Ngunit, naputol siya. Pagkatapos ng publication, kakailanganin ninyong magbigay ng testimonya sa mga investigador. Ang inyong mga testimonya ay magiging susi sa kaso. Tumango si Marco. Handa kami para dyan. Ang mahalaga ay malaman ang katotohanan. Isinara ni Miguel ang laptop at tiningnan sila ng seryoso. May isa pa kayong dapat malaman, naglaho si Isabel. Anong ibig mong sabihin, naglaho? Tanong ni Marco. Umalis siya ng bansa 2 araw na ang nakalipas. Ayon sa aking mga source, lumipad siya sa isang private jet patungo sa isang bansa na walang extradition treaty. Marahil naramdaman niya ang panganib at nagpasya na wag nang sumugal. Muling nagkatinginan sina Althea at Marco. Nagbago ang sitwasyon kung tumakas si Isabel. Nangangahulugan na ang direktang panganib sa kanila ay lumipas na. At ang kanyang mga protektor? Maingat na tanong ni Althea. Nandito pa rin sila, sagot ni Miguel. At hindi nila alam ang tungkol sa nalalapit na publication. Bukas ay magiging isang hindi magandang sorpresa para sa kanila. Tumayo siya. Pumunta ako para balaan kayo at sabihin na bukas, pagkatapos lumabas ang material, darating ang mga kinatawan mula sa NBI. Kukunin nila ang inyong opisyal na testimonya at magbibigay ng proteksyon kung kinakailangan. Salamat Miguel, iniabot ni Marco ang kanyang kamay. Nanganganib ka rin tulad namin. Kinamaayan siya ng journalist. Trabaho ko ito, ibunyag ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nagpaalam siya at umalis, iniwan sina Althea at Marco na mag-isa sa kanilang mga iniisip at pag-asa. Bukas, magbabago ang lahat, mahinang sabi ni Althea, nakatingin sa bintana sa papalayong sasakyan ni Miguel. Wala nang babalik sa dati. Lumapit si Marco at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Para ito sa ikabubuti Althea, ginagawa natin ang tama. Pinipigilan natin ang mga krimen, inililigtas ang kumpanya, pinoprotektahan ang mga taong maaaring maapektuhan ng pandaraya ni Isabel. Tumingin si Althea sa kanya. Sa sandaling iyon, halos naniwala siya sa kanya. Halos naniwala na lahat ng ginawa niya ay para sa katarungan at hindi dahil sa ibang mga nakatagong motibo. Alam ko, sabi niya. Biglaan lang, 1 linggo lang ang nakalipas, isa akong ordinaryong financial analyst na naghahanda para sa bakasyon. At ngayon, isa kang bayani, malumanay na sabi ni Marco. Isang taong hindi natakot na labanan ang sistema, ang korupsyon at ang krimen. Mapait na ngumisi si Althea. Bayani, gusto ko lang maging masaya kasama ka. Ngunit nauwi ako sa isang kwento ng financial fraud, pagtakas at investigasyon. Yumuko si Marco. Patawarin mo ako, mahinang sabi niya. Hindi dapat kita isinama dito. Hindi dapat ginamit ang iyong nararamdaman. Ngunit ginawa mo. Putol ni Althea. At ngayon, nandito tayo. Naghihintay sa artikulo bukas na magbabago sa ating buhay magpakailanman. Inalis niya ang kanyang kamay. Huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Mayroon pa tayong isang gabi bago ang lahat ng mangyayari bukas. Maghapunan na lang tayo, umupo sa tabi ng fireplace na parang mga normal na tao. Walang usapan tungkol sa mga krimen, investigasyon at hinaharap. Tumango si Marco, tinatanggap ang kanyang mungkahi. Ginugol nila ang gabi tulad ng mga nakaraang araw. Nagluto ng hapunan, nag-usap tungkol sa mga librong nabasa nila at naupo sa tabi ng fireplace. Ngunit may tensyon sa hangin, isang pag-asam sa mga darating na pagbabago. Nang matulog sila sa magkahiwalay na kwarto, matagal bago nakatulog si Althea. Ang mga iniisip ay umiikot sa kanyang ulo. Ano ang mangyayari bukas? Paano magbabago ang kanilang buhay pagkatapos ng publication? Makakabalik pa kaya siya sa normal na buhay? Sa mga iniisip na iyon, sa wakas ay nakatulog siya ng hindi mapakali. Nagsimula ang umaga sa isang malakas na tunog. May kumakatok sa pinto ng rest house. Tumalon si Althea mula sa kama. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sino kaya iyon? Ang mga investigador na sinabi ni Miguel? O ang mga tao ni Isabel na natuntun sila? Sumilip siya sa bintana at nakita ang ilang sasakyan ng pulis malapit sa gate. Sa may pintuan ay may mga taong nakauniporme at nakasibilyan. Marco! Tawag niya. May pulis!
Lumabas si Marco mula sa kanyang kwarto, isinusuot ang damit. Ngayon na, tumingin siya sa relo. 8:00 pa lang ng umaga. Sinabi ni Miguel na lalabas ang artikulo sa umaga, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kabilis ang reaksyon. Buksan ninyo, pulis! Muling sigaw mula sa labas. Lumapit si Marco sa pinto. Sino yan? Tanong niya. National Bureau of Investigation. Buksan ninyo ang pinto. Tumingin si Marco kay Althea at bumulong. Mukhang lumabas na ang artikulo. Maging handa ka sa interogasyon. Binuksan niya ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuit at sa likod niya ay ilang mga pulis. Marco De Leon? Tanong ng lalaki. Oo, ako nga. Arestado ka sa hinalang malawakang estafa. Opisyal na sabi ng lalaki, ipinapakita ang kanyang ID. Ako si Agent Corpuz, nangunguna sa kaso ng financial fraud sa Nexus Global. Pumasok ang 2 pulis at hinawakan si Marco. Sandali, humakbang si Althea. May pagkakamali dito. Hindi kriminal si Marco. Tumulong siyang ibunyag ang pandaraya ni Isabel De Leon. Lumingon si Agent Corpuz sa kanya. Althea Santos? Oo, ako nga. Arestado ka rin sa parehong kaso. Pakiusap, sumama kayo sa amin. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Natigilan si Althea. Warrant? Pero bakit? Ibinigay namin ang ebidensya. Nakipagtulungan kami sa isang journalist. Anong journalist? Tanong ni Corpuz, tinaas ang kilay. Si Miguel. Miguel Reyes. Mula sa isang independent publication. Dapat niyang ilathala ang artikulo ngayong umaga. Umiling si Corpuz. Walang artikulo Miss Santos at walang journalist na nagngangalang Miguel Reyes sa mga kilala naming publication. Naramdaman ni Althea na gumuho ang lupa sa ilalim niya. Lumingon siya kay Marco, naghahanap ng suporta o paliwanag, ngunit nakita niya sa kanyang mukha ang parehong pagkabigla at pagkalito. Pero nandito siya kahapon. Ipinakita niya sa amin ang artikulo sa laptop. Sigaw ni Althea. Aayusin natin ang lahat ng detalye sa headquarters, matigas na sabi ni Corpuz. Ngayon, pakiusap, maghanda na kayo. May 5 minuto kayo. Dahan-dahang bumalik si Althea sa kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay, naguguluhan ang kanyang isip. Anong nangyayari? Nasaan ang artikulo? Nasaan si Miguel? Niloko ba sila? Mabilis siyang nagbihis at lumabas sa sala. Inilabas na si Marco at isinakay sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Maputlang kanyang mukha, tuliro ang mga mata. Althea, hindi ko maintindihan! Sigaw niya nang makita siya. Nagtiwala ako kay Miguel. Nangako siyang tutulong. Isinakay siya ng mga pulis sa sasakyan at isinara ang pinto. Lumapit si Agent Corpuz kay Althea. Oras na para sa iyo, sabi niya. Sa ibang sasakyan ka. Tumango si Althea, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Parang nasa isang masamang panaginip siya na malapit ng magising. Isinakay siya sa ibang sasakyan ng pulis at umandar ang convoy. Nakatingin si Althea sa bintana sa papalayong rest house, sa gubat, sa asul na langit. Lahat ay mukhang normal, ngunit ang kanyang buhay ay nadurog na. Pagkalipas ng 2 oras, narating nila ang syudad at huminto sa gusali ng NBI. Dinala si Althea sa loob sa isang interrogation room, isang maliit na kwarto na may mesa, 3 upuan at isang surveillance camera. Umupo ka, sabi ni Corpuz, magsisimula na tayo. Umupo si Althea, pakiramdam ay ganap na walang laman. Nasaan si Marco? Tanong niya. Ini-interrogate siya sa kabilang kwarto, sagot ni Corpuz. Huwag kang mag-alala, maayos lang siya. Kinuha niya ang isang folder. Althea Santos, financial analyst ng Nexus Global, nagsimula siya. Pinaghihinalaan kang kasabwat sa isang scheme para ilabas ang assets ng kumpanya at ihanda ito para sa sinadyang pagkabangkarote kasama si Marco De Leon. Ano ang masasabi mo para sa iyong depensa? Huminga ng malalim si Althea. Hindi totoo iyan, matatag niyang sabi. Hindi ako kasali sa anumang pandaraya. Sa katunayan, kami ni Marco ang nakatuklas sa scheme na ito at sinubukan naming ibunyag ito. Ikinuwento niya sa ahente ang lahat ng kanyang relasyon kay Marco, kung paano naglagay si Isabel ng mga kamera sa kanyang opisina, kung paano nila nahanap ang mga dokumento sa computer ni Isabel, ang meeting kay Miguel, at ang pangako nitong ilathala ang investigasyon. Makinig ng maigi si Corpuz, nagsusulat. Nang matapos si Althea, sumandal siya. Interesting na bersyon, sabi niya. Ngunit mayroon kaming ibang impormasyon. Ayon sa aming data, kayo ni Marco De Leon ang naghahanda sa pagkabangkarote ng kumpanya.
Ikaw ang nagtrabaho sa mga dokumento. May access ka sa financial reports. At si Marco, bilang asawa ng CEO, ay maaaring makakuha ng anumang impormasyon at pumirma ng anumang papel. Hindi totoo yan, sigaw ni Althea. Si Isabel ang nag-organisa ng lahat. May ebidensya kami. Anong ebidensya? Tanong ni Corpus. Ang mga dokumento na kinopya namin mula sa computer ni Isabel. Nasa external drive iyon na ibinigay namin kay Miguel. Ang journalist na hindi umiiral, pagtatapos ni Corpus. Nanahimik si Althea na pagtanto ang kabalintunaan ng sitwasyon. Kung hindi journalist si Miguel, sino siya at nasaan ngayon ang ebidensya? Hindi ko maintindihan, mahinang sabi niya. Nagtiwala kami sa kanya. Bumuntong hininga si Corpus. Nag-file si Isabel de Leon ng reklamo tungkol sa nawawalang mahahalagang commercial documents 3 araw na ang nakalipas. Sinasabi niya na ninakaw ninyo ni Marco ang mga ito para sa blackmail at pandaraya. Isinasaalang-alang ang inyong personal na relasyon sa kanyang asawa, mukhang malinaw ang motibo. Naramdaman ni Althea ang galit at desperasyon. Kasinungalingan iyan, pinlano lahat ni Isabel. Alam niya ang tungkol sa aming relasyon mula pa sa simula. Minanmanan kami. At ginamit ito bilang takip sa kanyang sariling mga krimen. Nasaan ang ebidensya? Kalmadong tanong ni Corpus. Nasa drive na ibinigay namin kay Miguel na hindi umiiral, pagtatapos ni Corpus. Yumuko si Althea, tila wala ng pag-asa. Walang ebidensya, walang saksi, walang artikulo salita niya laban sa salita ni Isabel, at malinaw kung sino ang mas paniniwalaan. Gusto ko ng abogado. Sa wakas ay sabi niya. Tumango si Corpus, karapatan mo iyan. Bibigyan ka namin ng public attorney kung wala kang sarili. Tumayo siya, tapos na ang interogasyon, dadalhin ka sa detention cell. Bukas ang hearing para sa iyong kaso. Naiwan si Althea ang nakaupo, hindi makapaniwala. Paano sila nagkamali? Paano sila nagtiwala sa isang estranghero? Dinala siya ng isang pulis sa isang selda, isang maliit na espasyo na may bakal na kama at palikuran. Sumara ang pinto at naiwan si Althea na mag-isa. Umupo siya, hinawakan ang kanyang ulo. Lahat ay gumuho. Paano kami naging ganito ka-naive? Naisip ni Althea. Sino si Miguel? Tao ni Isabel o isang manloloko? Ano man ang sagot, nasa isang bitag sila. Hindi alam ni Althea kung gaano siya katagal sa selda. Ang tunog ng bumubukas na pinto ang gumising sa kanya. Santos, may abogado ka, sabi ng pulis. Nagulat si Althea. Dinala siya sa isang kwarto kung saan may nakaupong isang babae na nakasuit. Magandang araw, Miss Santos, sabi ng babae. Ako si Attorney Cruz. Ako ang iyong abogado. Pero hindi ako. Alam ko, putol ni Attorney Cruz. Kinuha ako ni Miguel Reyes. Natigilan si Althea. Si Miguel? Pero sabi ng NBI, dahil hindi Miguel Reyes ang tunay niyang pangalan, mahinang sabi ng abogada. Ang tunay niyang pangalan ay Miguel Ordonez, isa siyang undercover agent ng NBI. At sa nakalipas na 2 taon, iniimbestigahan niya si Isabel de Leon at ang kanyang mga protektor. Tinitigan ni Althea ang abogada, hindi makapaniwala. Isang NBI agent si Miguel, sa buong panahon, nagsasagawa siya ng sariling imbestigasyon. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Kung taga-NBI siya, bakit kami inaresto? Bakit hindi niya kami tinulungan? Inilatag ni Attorney Cruz ang mga dokumento. Hindi ganoon kadali, Miss Santos. Ang kaso ni Isabel de Leon ay bahagi ng isang malawakang investigasyon laban sa isang grupo ng matataas na opisyal at negosyante. Ang operasyon ay inihanda ng higit sa 1 taon at kayo ni Marco ay biglang napunta sa gitna nito. So, sinira namin ang lahat? Mapait na tanong ni Althea. Hindi umiling ang abogada, sa halip pinabilis ninyo ang mga pangyayari. Plano ni Miguel na hulihin si Isabel sa akto, ngunit nang mahanap ninyo ang mga dokumento, naramdaman niya ang panganib at pinabilis ang kanyang mga plano. Kinailangan naming kumilos ng mas mabilis. Pero bakit hindi niya sinabi sa amin ang totoo? Una, hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, hindi siya sigurado sa inyo. Pagkatapos niyang pag-aralan ang mga dokumentong ibinigay ninyo, naintindihan niyang mga biktima kayo, hindi kasabwat. Marami nang nagiging malinaw. Pero bakit kami inaresto? Ang pag-aresto ay kailangan para sa inyong kaligtasan, sagot ni Attorney Cruz. Nang malaman ni Isabel ang tungkol sa nawawalang mga dokumento, kumuha siya ng mga tao para hanapin kayo. Dito, sa ilalim ng kustodiya, ligtas kayo. At si Marco ay kasalukuyang nagbibigay ng testimonya sa NBI. Maayos lang siya.
At ang drive na may ebidensya, nasa kay Miguel. Pinag-aaralan na ng mga eksperto at naging batayan na ng kaso laban kay Isabel at sa kanyang mga protektor. Naramdaman ni Althea ang pagluwag ng tensyon. Hindi lahat ay nawala. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngumiti si Attorney Cruz. Magiging maayos ang lahat para sa inyo. Aalisin ang mga akusasyon. At si Isabel. Huminto siya. Naaresto na si Isabel. Ano? Umabante si Althea. Pero sabi ng ahente, umalis siya ng bansa. Bahagi iyon ng operasyon, paliwanag ng abogada. Sinubukan ngang tumakas ni Isabel, ngunit naaresto siya sa airport sa Dubai sa kahilingan ng ating mga ahensya. Pinoproseso na ang kanyang extradition. At ang kanyang mga protektor ay nasa ilalim na ng investigasyon dito sa Pilipinas. Sumandal si Althea, pinoproseso ang impormasyon. Kailan kami lalabas? Tanong niya. Bukas, pagkatapos ng formal na pag-alis ng mga akusasyon. Ngunit kailangan ninyong manatili sa syudad para sa investigasyon. May isa pa akong tanong, sabi ni Althea. Yung matandang babae sa airport na nagbabala sa akin. Sino siya? Bahagi rin ba ng operasyon? Kumunot ang noo ni Attorney Cruz. Matandang babae? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi iyon bahagi ng operasyon, sa pagkakaalam ko. Tumango si Althea. Isang pagkakataon nga lang pala iyon. Salamat po, sabi niya sa abogada. Walang anuman, sagot ni Attorney Cruz, tumatayo. Trabaho ko ito. At sa pagitan nating dalawa, ibinaba niya ang kanyang boses, napakagiting ng ginawa ninyo. Umalis siya, iniwan si Althea na may bagong mga iniisip at pakiramdam ng ginhawa. Kinabukasan, pinalabas sila. Naghihintay sa kanila si Miguel Ordonez, iba na ang itsura, nakasut at may kumpiyansa ng isang profesional. Althea, Marco, sabi niya. Humihingi ako ng paumanhin sa mga abala. Kailangan iyon para sa inyong kaligtasan. Abala? Hindi napigilan ni Althea ang inis. Tinatawag mong abala ang pag-aresto at isang gabi sa selda? Alam kong mahirap iyon, sabi ni Miguel. Ngunit maniwala ka, iyon ang tanging paraan. Kung nalaman ni Isabel na nakikipagtulungan kayo sa amin, mas malala pa ang maaaring mangyari. Naiintindihan ni Althea na tama siya. Ano ngayon? Tanong ni Marco. Kailangan ninyong manatili sa syudad, sabi ni Miguel. Maaari na kayong bumalik sa normal na buhay, ngunit hindi na magiging pareho ang Nexus Global. Kinuha niya ang isang business card, ang tunay kong numero. Tumawag kayo kung may problema. Kinuha ito ni Althea. At isa pa, dagdag ni Miguel. Ang mga materyales na ibinigay ninyo ay napakahalaga. Dahil doon, nabuwag namin ang isang buong network na mga kumpanyang naglalaban ng bilyon-bilyong piso. Nakagawa kayo ng malaking serbisyo sa bansa. Nagkatinginan sina Marco at Althea. Gusto lang namin ng katotohanan, mahinang sabi ni Althea. At dahil sa inyo, nanaig ang katotohanan, sabi ni Miguel bago umalis. Ano ngayon? Tanong ni Marco, nakatingin kay Althea. Hindi ko alam, sagot niya. Kailangan ko ng oras. May mungkahi ako, sabi ni Marco. Magsimula tayo sa maliit. Kumain muna tayo. Gutom na ako. Napangiti si Althea. Iyon mismo ang kailangan niya. Magandang ideya. Sa isang kapihan habang kumakain, umamin si Marco. Yung matandang babae sa airport. Sabi niya, ako ang nag-hire sa kanya. Isang aktres. Alam kong may masamang balak si Isabel, pero hindi kita direktang mababalaan. Minamanmanan niya ang bawat kilos ko, kaya naisip ko ang paraang iyon. Tiningnan siya ni Althea, hindi makapaniwala. Pinlano mo iyon? Tumango si Marco. Natakot ako para sa iyo, Althea. Natakot akong gamitin ka ni Isabel at ipahamak. Ginawa na niya iyon dati. Sa ibang babae? Mahinang tanong ni Althea. Totoo ba yung sinabi niya tungkol sa mga dati mong affair? Yumuko si Marco. Medyo? May isang babae. 2 taon na ang nakalipas. Sekretarya ni Isabel. Lumapit siya sa akin at sinabing may nakita siyang mga kakaibang dokumento. Pagkalipas ng 1 linggo, sinisante siya. Pagkalipas ng 1 buwan, naaksidente siya. Mula noon, nagsimula na akong maghinala. Nanahimik si Althea. Nagpapaliwanag ito ng marami. At ang relasyon natin? Tanong niya. Bahagi rin ba ng plano? Umiling si Marco. Hindi. Tunay akong nahulog sa iyo, Althea. Oo, lumapit ako sa iyo para alamin kung may alam ka.
Ngunit ang nangyari pagkatapos ay totoo, sumpa ko sa iyo. Tiningnan ni Althea ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin ang katotohanan. Mukha siyang tapat, ngunit hindi ba't ganoon din siya katapat dati? Hindi ko alam kung anong sasabihin pag-amin niya. Masyadong maraming kasinungalingan. Naiintindihan ko, tango ni Marco. Bigyan mo lang tayo ng pagkakataon. Magsimula muli. Walang kasinungalingan at mga lihim. Nag-isip si Althea. Posible ba iyon? Kailangan ko ng oras. Sa wakas ay sabi niya. Maghihintay ako, sagot ni Marco. Inalok niya si Althea na manatili sa isang maliit na apartment na hindi alam ni Isabel habang siya ay maghahanap ng ibang matutuluyan. Pumayag si Althea, pansamantala. Umalis si Marco at naiwan si Althea na mag-isa sa isang dayuhang apartment. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang kaligtasan at kapayapaan. Habang nakakatulog, iniisip niya ang hinaharap kung posible bang ibalik ang tiwala at magsimula ng bagong buhay. Kasama si Marco o wala siya. Epilogo, 3 buwan ang lumipas. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang buhay. Ang Nexus Global ay inayos muli. Inilipat si Isabel mula Dubai at naghihintay ng paglilitis. Si Althea ay hindi na bumalik. Sa halip, kumuha siya ng trabaho sa isang malaking auditing firm. Ang kanyang karanasan ay naging mahalaga. Regular silang nagkikita ni Marco, ngunit hindi na nila ipinagpatuloy ang kanilang relasyon. Masyadong maraming sakit. Pagkatapos ng diborsyo, nagsimula si Marco ng sarili niyang consulting firm, nagbibigay ng payo sa economic security, isang kabalintunaan. Isang araw ng Setyembre, nagkita sila para pag-usapan ang nalalapit na paglilitis. May alok ako, sabi ni Marco. Inaanyayahan akong maging consultant sa isang international company sa Singapore. Kontrata para sa 1 taon. Congratulations, tapat na sabi ni Althea. Iniisip ko pa, sabi ni Marco. Ikaw, may mga plano ka ba? Hindi ko alam, sagot niya. May kulang. Alam mo, sabi ni Marco, maaari kitang irekomenda sa kumpanyang iyon. Naghahanap din sila ng mga financial analyst. Perpekto ang iyong kwalifikasyon. Nagulat si Althea. Inaalok mo akong sumama sa iyo sa Singapore? Hindi eksakto, umiling si Marco. Inaalok kita ng isang magandang career opportunity. Kung magkasama tayong pupunta o hiwalay, ibang usapan na iyon. Tiningnan siya ni Althea. Isang bahagi niya ay mahal pa rin siya. Ang isa naman ay takot ng magtiwala muli. Pag-iisipan ko. Sabi niya. Umuwi si Althea at nag-isip. Isang bagong buhay sa Singapore. Nakakatukso. Ngunit handa na ba siyang magtrabaho muli kasama si Marco? At higit sa lahat, handa na ba siyang magtiwala muli sa kanya? Tumingin siya sa bintana. Hindi na siya ang dating Althea. Mas malakas na siya, mas matalino. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Marco. Sa tingin ko, sabi niya, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kumpanyang iyon. Maaari mo bang ipadala ang resume ko? Siyempre, may ngiti sa boses ni Marco. Ngunit, dagdag ni Althea, hindi ito nangangahulugang magkakasama tayong muli. Hindi pa ako sigurado. Naiintindihan ko, sagot ni Marco. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ibinaba ni Althea ang telepono, ramdam ang isang kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumingin siya sa hinaharap ng may pag-asa, hindi takot, ang buhay ay nagpapatuloy. At sino ang nakakaalam, marahil ang bagong kabanata ng buhay na ito ay magiging mas maliwanag at mas masaya kaysa sa nakaraan. Ngumiti si Althea at binuksan ang bintana, pinapasok ang sariwang hangin. Handa na siya para sa mga bagong simula, para isulat ang kanyang sariling kwento, isang kwento kung saan siya mismo ang nagpapasya kung ano ang gagawin at kung sino ang pagkakatiwalaan. At kahit na nagsisimula pa lang ang kwentong ito, ramdam ni Althea na magiging mas masaya ito kaysa sa nakaraan dahil ngayon, alam na niya ang halaga ng katotohanan at mas naniniwala na siya sa kanyang sarili kailanman.